gihapon natong tanan. Atong ipadayon mga igsoon, people in the New Testament, ika 157 natong pagtuon sa mga katawhan sa New Testament. And we are going to talk about another person this afternoon. Let's all stand, mag-ampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Please bless us with your wisdom. And I pray, dear God, that you will allow the Holy Spirit to teach us this afternoon and to use me and to empower me as I deliver your message, O God, according to your will. Salamat kay Lord sa opportunity, and please allow us, O God, to meditate your word as we listen, O God, nga ang amo kasing-kasing ma-in-tune diha sa imuha, so that we could receive your message directly nganhi sa among kasing-kasing, Lord. Salamat kayo again, and I pray that this will be for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. We are going to talk about the life of Manaen. The meaning of his name is comforter or consoler. Nindot kayo ang meaning sa iyang ngalan, mga igsoon. And Manaen is one of the unique person nga gigamit sa Ginoo. Makaingon tag unique, mga igsoon, kay pinaagi sa kinabuhi ni Manaen, ma-widen ang ato ang border sa prospect for the gospel. Usahay kita, ma-focus raman ta, mga igsoon, diri ra kita, ani ra gyud klase mga tawhana. Pero tungod ni Manaen, makita na to, mga igsoon, nga kalapad ba di ay sa opportunity. So it will open another gate sa opportunity for the gospel. So upat ka butang ang ato nga hisgutan kabahin sa iyang ngalan, magsugod ta mga igsoon sa iyang background. His background. Manaen was brought up with Herod the Tetrarch. Mao na siya si Herod Antipas, dagan mang Herod, mga igsoon. So, kang Antipas, showing he had connections to royalty and political power. So, makita na to si Manaen, dili siya yano nga pagkatao. Naa siya posisyon, o niya, kaning duol ka sa royal people. Uy, di ka basta-basta, uy. Di ba? So, usan ni siya nga naa dito sa circle, nga naa diha sa gingharian, mga igsoon. In Acts 13:1, Acts 13:1, English Bible. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen. Tawa na apil sa Manaen, mga igsoon. Kinsa man ni siya, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and so na-brought up siya dito kang Herod. So nagdako siya, na-build up siya dito sa lugar ni Herod. So kung atong imaginon ba, si Herod, kanang kapamilya ni Herod yun. Dili man na sila for Christ. Kontra man na sila. Maumagani na nagmananingkamot nga mapatay ang batang Jesus. Mga igsoon, naa diha si Manaen. Diha siya na-brought up, diha siya nagdako, diha siya nagligon sa iyang kinabuhi. Pero kung atong tan-awon, mga kaigsunan, nahimo siyang kaanib ni Kristo. So, it opens our mind, mga igsoon, nga bisag kinsa pa na siya, nga klase nga tao, bisag negative pa na siya sa imong pagkakristohanon, pwede gihapon na siya maluwas. Pwede gihapon na siya masyaran sa Ebanghelyo ug mausab ang iyang unahuna ug budawat siya sa Ginoo. O nay mga kuan karon, nay mga minyo karon nga di magyud na usahay, di magyud na magkadungan og kaluwas ng banag asawa. Ang pinakagrabe nimong persecutor, ang imong bana. Or ang imong asawa. No, depende kinsa na una. So katong nauna ug kaluwas, mao gitoy persecuton, di man ma-persecute ning luwas.
Di man ni mga stigo nga maingon dahil kamo, wa mo'y basa-basag Bible, mo nang wa mo'y mga buot, dili mo kay baw sa kinabuhi. Di man kay badlongon man kas Biblia. No? So kamusad nga nakaibaw sa Bible, yang kauban ninyo sa balay, wa kaibaw, ayaw ninyo inganaa nga mga ignorante mo. Kay nagpasigarbo sa ka sa imong nahibaw-an. Nag-ingon naman sa Bible, where is boasting then? Wala gi-appeal. It is excluded. Klaro kay gingon sa Bible. It is excluded. Kay dili pwede ipahambog ang kaluwasan. So mo na nga, ang ato ra gyung buhaton, pasensya, gamiton ang pinaka-powerful nato nga kanang weapon, which is patience. Patience and love. Long-suffering, meekness, goodness, temperance. Kaya ano mga butanga, there is no law. Walay makapildi. Ngayon sa man nga, sa diyang wabot, musungko na taan ang mga dapita, mga igsoon, kadaghan na ma-persecute na to, malimtan man na to atong gahom. Ato mga ilisan o kanang hatred, variance, emulation. Imbes mo na gipatay, ana nga, atong the strongest weapon we have, nga gihatag sa Ginoo, ato na mahirong i-drop tong mga nindot kaayo na itong mga hinagiban, ato magpamunito ng atong karaan nga hinagiban, nga gipanangtang na nas Ginoo. Tuan na ta dito, mga mga Kristohanon, mga nagsimbahan, ang gida, ang mga ang mga hinagiban sa unod. Mga bunga sa unod. Ayaw, arita sa fruit of the Spirit. Kay mauna ang atong pinakalig-on nga hinagiban, mga igsoon. So, mo ni si Manain, makita na to, mga igsoon nga, nagamit yun siya ani. Si Manain, kay nga nung nahimo man siya nga, usa sa kanang core ba? Nga kauban gyud sa mga apostles, kauban gyud ni Apostle Paul sa iyang missionary journey. Nya dili ni sayon-sayon kaubanon si Apostle Paul. Mingon kalig-on kaayog baruganan unya pagkahuman dili ni siya ingon nga kundi kaganahan ayaw. Di ba? Ang ganahan gyud niya nga willing ka. So kung maka-penetrate ka sa mission ni Apostle Paul, pasabot, dili ka kanang birahonon. Di ka birahonon yun. Willing ka nga mo sakripisyo. So manay background, mga igsoon, ni Manain. Number 2, his role in the church. So loyo sa iyang background, atong lion ang iyahang role sa church. Despite his privileged upbringing, Manain became a prophet and teacher in the early church at Antioch. He is listed among the influential leaders alongside Barnabas and Saul. Nga mo na si Paul, mga kaigsuunan. Kung laliman ka, sa iyahang upbringing nga, matawag na to privilege kayo. Sa ilang panahon, privilege kayo na. Nga naa ka nagtubo sa kingdom, pagka-privilege nimo. Unya, kung may kag connections, uy, dili basta-basta ang imong connections. Pero mga kaigsuunan, ang gigikanan o gitubuan niya nga noted na, nga wala na nag-uyon kang Kristo o sa iyang mga apostoles, tuwa siya dito. Ang iyang role, mga kaigsuunan, dili sad basta-basta. Nahimo siyang magtutudlo alongside with Apostle Paul. Tanawa sa verse 1 gihapon, verse 1. Verse 1 sa primerong bahin. Tanawa, ingon sa Bible. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Tanawa ha, gi-enumerate. Barnabas,
and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manain na apil mga kaigsuonan. Apil sa listahan. Usa siya sa core, sa mission, nga gisugna ni Apostle Paul. So, nindot ang iyang role sa church. So, ablihan na ito atong unahuna mga igsoon. Makakita ganita nga nagtubo diha sa mga kaparian, wala na ba? Naa sa kumbinto nagtubo, naa sa kanang mga religious leader nga nagtubo sila. Uy, naanay kalag, pwede na nimo sulwiningon. Mas dali pala kay kung makita na siya sa contrast sa imong gitudlo ug sa iyang nagsige kadunggan nito ngaway kapadulngan. Kadaghan mga igsoon nga nagtubo diha sa mga nobina ug unsa pa na diha. Pero sa iyahang pagsigi og sunod ana mga ingon-ana ang mga pagampo walay nasabtan. Labi na ng ilahang ikuan diha, ilang yam-yam diha kanang mga Latin. Samot. Unya mo ra mag-feeling ka lang spiritual kayo kay Latin guni. Oh. Pero dili oy. Unsa man pagka gamit nimo sa pulong nga gamhanan nga pulong kung wa ka kasabot. So mura kani si Manain nakasabot ni siya sa iyahang role. No, kay na usa siya sa mga magtutudlo mga kaigsunan alongside with these great people in the time of Apostle Paul. So makaingon ta mga kaigsunan nga katong among silingan kana na kay makitaan ba sa Kristan man to kana daghan kay lang nahibaw-an bahit pare. So ay kung pangitag sa Kristan anya sulwini nga. O palidi pa na primero kay hadlukon man as pare. Sige, may nag-ingon ka mo ha, na manuol ninyo ka ng mga diingon nato. O diingon nato man ta nila. O sakto man na ilang giingon, diingon nato gyud kay di ta parehas nila. O sila dili luwas, kita luwas. O sigurado ang ato ang kanang assurance nga malangit gyud tag mamatay ta, sila wa man sila kay baw-ana, luoy kayo in town. Di ba? Unya makakita ka na kung nakay kaila ba, time pa namoy na ilan kinsa may kaila diri, nakay kaila nga sa Kristan. O taga-asa man. O di ka na. Ipakuha na, di, ilalaki man yun na kay sa Kristan man, ipaadto na ni Marky. Ipaadto na ni Marky para hinuklog na siya sa iyang kinabuhi, isip Kristohanon. Uy, mao di ay ni ang kuan. Di ba? Hinuklog na kanang mga sakristan. Uy, kay makita man na nila ang kanang negative side sa mga pari, kay buutan naman ang pari, mga igsoon. Kung naa sa, dili, tanan ha, kay na mag-pari, nga buutan yun. Pero, daghan kayo maka-attest, uy. Daghan maka-attest. Nga lahi ang ilang treatment sa mga sakristan mo na, manghadlok yung taon na sila nga, tawgo na, tawagin na, kitawag na tani, patay. Unong patay ta ani. Sa mga kasimbahalan ng mga luwas, nagtawag sa pastor, tawag ang pastor, yan na. Mga abusado po ng mga luwas. Tingali, dagadagan sila kay pampuunan sa taanig, usa ka libo. Dugay mo man, kapoy kayo ni magsitag, ampuan ni, tagsa kalibo, 2 kalibo. Kapoy kayo, dagan dali ta. Kaning luwas na. Tawag pastor, ay tubaga si pastor. Muna dagang kayong call sa pastor nga dili matawag, di matubag. Ngano kang di katubag ning tawgon sa pastor? Usa ka inyong tubag ba? Usa ka inyong rason? Unya, ang pastor ba dili basta-basta manawag? Agsar jud kayo nya kung napag yung kay tawgon, di pa yun manubag. Ngano ka? Nagilom-hilom ang mga gipantawag ay ngawa manubag. Na magyud mo rason. Ni ato na siguro ang dawaton imong rason kay ngano man. Magka problema man tag di nato na dawaton.
Ato na lang yun ang dawaton. Kaya mo naman, nahitabo naman. Pero, dapat maghinuklog mo eh. Maghinuklog mo. Kanang mga dili tinuod, grabe ang ilahang respeto. Pero kaning tinuod, gamay kay respeto. Amana sulhininga ko na inyo para mabalhin na nila diri, kamao sila mo respeto sa ilahang leader. Di ba no? I-try lang, i-try. Basta hindi maka-timing kag pariha ni manain. Di ba? Mahimong teacher of the gospel. Muna panalangin mga igsoon nga makakreate og mga banggiitan nga mga mensahidor sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, his spiritual influence. Manain was part of the group that fasted and prayed, seeking God's guidance. He witnessed the Holy Spirit's direction to send Barnabas and Saul on their missionary journey. Naa siya dito. Naa siya sa panahon nga ang balang espiritu ni ingon nga, separate me Barnabas and Saul. Tanawa sa verse number 2. Verse 2. Acts chapter 13, verse number 2. Ingos Bible, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Naa siya, witness siya mga kaigsunan. So makaingon ta, kaning mga tao sa Bible nga maka-witness og something na talagsaon nga mahitabo sa espirituhan og kinabuhi, makaingon ta oy, mga faithful ning mga tawhana. Kay naagid sila. Unya ang lihok sa balang espiritu nakakita sila. So mo na makita nato mga kaigsunan nga kanin si Manain wala ni nagdula-dula sa iyaha nga kanang pagpangalagad sa Ginoo. Di pareha sa mga Kristohanon karon nga gadula-dula, usay na usay wa. Ana man ang gadula-dula. Di ba? Asa naman si Juan, nadula na pastor. Nadula. Wala ba? Sa Ilonggo man ang gadula-dula. Nadula, nawala. Sa tuwa kay gidua-dua, kanang play around lang ba? So, pareha ra sad na. Kung dua-duaan na nimo, ang buluhaton sa Ginoo ay madula-dula sad ka. Kay para nimo, it's just a game. Nothing important. Pero kung imo naon mga kaigsunan, this is between life and death. The gospel that Jesus entrusted into our hands is the gospel that could give life to the lost. How important is that? What na kalibutan na sa una? Mo na usa sad ta nga way pakialam ana. Kanang usay na sa Bible diha. Pero karon nga nakaibaw na ta nga naa di ay diri ang mensahe nga maghatag og kinabuhi nga walay katapusan sa mga nangawala. O karon unsa may treatment sa mga Kristohanon sa Biblia? Ni-increase ba? O nahimo burden ko po yan. Ang Bible rin. Sige, tagbasa ng Bible rin. Mo na mga Kristohanon nga bag-o pa, di ba? Ganahan kay ko ng Bible nga na-drawing kay. Pero malingaw ta ba na mga, di ba mo na ito pangitaon sa una? Ganahan kita mga Bible nga na mga drawing mo na nya ang naghimo ana di man di unato man o kita na sa imo ingon di unato na may Bible ingon na sa una nga na mga drawing nya makalingaw kay na mga drawing unya boring man kay King James boring kayo pero sultian ta ka if you are walking with the Lord mga igsoon the best Bible to read is King James Version. It will speak to your heart. Directly, malingaw jud ka. Unya makasabot ka ba niya, makatawa ka, niya usay makahilakon ka, makahilak jud ka, ingon na ba grabe ani nila. Ma-enjoy ka, ngano man because ang Holy Spirit nag-communicate, nagtudlo nimo. Pero kung baliwa ra, amo ra sa nagbasa nimo. Sama ni mga pulunga we. Labi na igabot na sa mga pangalan, masapid na imo dila. Muna ako, sa bago pa ko naluwas, ang pinaka-book nga di na ko ganahan basahon, ang Numbers.
So may sabtan na to ani. Pero in the long run mga kaigsunan, matrace day nato dito ang mga kuan, ang lineage. Tanawa asa na linya di ini sila mga tawhana. Kisa di kaliwat ani nila. Importante di ay kaayo na di ay. Ulan naman ka, ang nagsuwat ana, wa magay nagreklamo. Si Moses, wag gid nagreklamo, gipasuwat na niya magagaan diya. Nya ikaw nga nagbasa ra. Nagreklamo ta na sa una oy. Unsa may kapuslanan ani oy? Nga mura ra man ni oga gakwagarol kol man ta ni. Gisuwat na diha mapuslano na mga kaigsunan. According to what the Bible says, everything that is written in the Bible galamiton. No, mapuslanon sa atong Kristohanong kinabuhi. So para mapariha ta ni manain na atay spiritual influence ngadto sa uban mga igsoon, tuguti nga ma-experience po nato nga actual makita nato ang working sa Holy Spirit. Make your personal experience with the Holy Ghost. Di ba? So usaon na nato, di paduol jud ka sa pulong sa Ginoo. And be watchful. Kay diyo ang balang espiritu mo lihok. Wa mo kita mga kaigsunan nga ikaw sa una, wa kay kanang kaaway or kanang mangaway nimo nga imo palabyon ba? Imo gyud ang paliton unya pagkaw man mangaway jud ka. Ingana ka klase nga tao. Unya sa dihang naluwas ka ba? Makapasensya na lagi ka. Wa ka kitaan ang milagruha na. It is the working of the Holy Ghost in you. Di ba? Niusahi ka ng kuuton lang yung kasiyawa, yun mga, panampugon ka mga, imo itong pamuniton, o balik itong gipagsalikway na nimo. Sumukon ka ba? So may tapuhan na, pero ay ko ninyong pugsa, makaingon ta ba? Pugso ko ninyo, mubalik ko sa akong pagkayawan noon. Unya, kung mubalik ka sa may tabo sa imong espirituhan noon, asa naman ang spiritual influence? Let me tell you again, maka-influence lang ta sa spiritual side sa atong kinabuhi kung di na gyud nato sulubon tong gipahubo na sa Ginoo. Put off the old man and put on the new man. The one that influence spiritually is the new man, which is naa na sa kang Christ nga side. Kay kaning naa sa flesh, naa man sa world. So, ang mga Kristohano nowadays, dili mahimong influence, spiritual influence sa mga tao nga ilang malambigit sa ilang kinabuhi because they are not in the Word. According sa message kaganinang buntag, your heart is not ready. Wala nimo giandam ang imo kasing-kasing para mapugasan o mabutangan o mapuno sa pulong sa Ginoo. So kung ato lang yun tugutan nga ang balang espiritu makalihok sa atong kinabuhi, umapuno ta sa pulong sa Dios mga igsoon, sama ni manain. Magamit pud ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Pakit-on ta sa Ginoo sa mga special moment nga mo work siya sa usa ka tawo. Nahimo silang witness nga giingnan si Apostol Paul ug si Barnabas nga naay dakong buluhaton. Kanindot ana. Usa ka adlaw mahimo unya atang witness diri nga naanay mo adto sa laing lugar magmisyon gipadala sa balang espiritu. Dili man gud ta magpadala di ipadala sa Ginoo. Kasabot na mga igsoon kay mailhan man nato kanabang bugso ng damdamin ganahan lagi ko dito pastor kanong ganahan ka dito nindot kay ang view. Bugnaw kay ditong lugar ha. Ganahan ko og mission. Asa og mission? Sa Baguio pastor, Baguio. O, ibutan di ka dito sa may pangpang. Kaya para may baon ka dito, tinawag ka, kaya di mo ka ihog sa Ginoo. Adto ka sa mga landslide prone ba? O, adto ka na ako ibutang dito. Tanaw na to, gitawag ba jud ka? O, tanaw na to, di ba ka muuli, pastor? Kaya kung tinawag juga, landslide na diha, pero ang imo wala yun na tandog. Di ba? Kung matandog man, gabarong gyapon magabot sa ubos. Paggawa sila nimo, lahi naman niya akong tugkaran.
Milagroso mo ko ng Ginoo. Tuo mo ko ta siyang miracles good. Ako naka-witness na magugog. Actual yun. Actual yun ba nga? Hindi na ni mo mayano ng kayo eh. Di ba na ni mo pwede badlo mo ng kayo? Kayo ayaw diri. Pero dito ko sa Ginoo, nagpangayong pakitabag yun. Unya, ang iya rin yung gihatag, akong gipangayo, peace. Tagay kong peace. Nga di na dyan ko mahadlok. Bisa pa, tanaw ko sa kayo. Gitagaan dyan ko niya peace. Nga dili maapil among balay. Wag yun na apil. Sa wa pa nakahibaw, ang sunog, panitan, ana. Ako na ana ang lugar. Ang among balay na diri. Diri nagsugod ang kayo. Hala, diha, nagsunog na, sunog. Nya, kanina ni Dan, diri, Dan. Nya, diri among bay. Kilid sa Dan. Sunog diha, sunog. Dito nitabok. Pag humanay, pag abot diri, nga duha ka balay nabilin, ni tabok, wala gina na sunog ng duha. Ni sunog na diha, sunog diha, ni tabok diri balik, after sa duha ka balay, nasunog na nahanto dito sa tumoy. So, ang nabilin ka balay, amo, o duha ka balay kilid. Ang atbang, hurot. O yun ako, dili ka mao ang Ginoo mo protect. Pero naunod ko primero, tabang kong hakot. Hakot. Abot na dito sa kwartos kong ate. Ang refrigerator niya, hindi mo yun ako maasnat. Ako nang gipanghampo, paglabay na ko ang sud. Kaya ang rep ako, kuhaon, di pag yun siya di pag ni maghigtad, di kalambre. Paghumanin ko nga, di madani. Mato ni luhod ko, sa iyang kwarto, luhod ko. Yung Lord, tagay kong kalinaw. Ayaw kapila ang bahay. Na kung di ko ni mo tagag kalinaw, di ko muhunog og luhod, masunog kong apil. Kung plano ang Ginoo sa kong kinabuhi. Muna ikaw, ayaw sa ganaan sa Ginoo. Kung may plano ang Ginoo sa mong kinabuhi, okay lang masunog ka. Muna ganit sa akong pagpangalagad sa Ginoo, bisag pila pa kabuok, mo persecute, mo pahunong, mo discourage. Di ko minaw ninyo. Nga naman, klaro kayo ang calling sa Ginoo. Klaro kayo ang kanang pag-pave sa Ginoo sa daan. O klaro kayo ang iyang pag-protect. Nganong na ako diri karon. So ingon ana ang Ginoo mga igsoon mo, kuan mo gamit siya gamiton jud ka. Ang imo is to open your heart, open your life, no? Give your life to the Lord. Gamiton jud kaniya tremendously. Mao na kanang mga problema ingon na iyan as Ginoong problema. Ang ato dili ta mahadlok sa problema kay diha ta maka-influence sa spiritual side. Nakuha na ito mga igsoon. So bahala nagsawayon tap, sagdi na sila. Ilam lang right. Bisag wrong na sila. Ilan lang right nga manglabay o wrong. Di ba? Kaya kung wala na sila mga kaigsunan, way lami ang kinabuhi. Di ba? Dili nimo ma-enjoy ang right kung walay mga tao nga wrong diha nga magsige o kilabot nimo. Wala ay nagsulob atong karaan nga kinabuhi. Ayun na, usahay makwanta pero diha ubuan ayon. Pasaylo ako ha, nakasulob ko sa kasuko na. Pasaylo ako ha, nakasulob ko sa kanang kwandang. Nakasulti kong di maayo da. No, dili siya kuan, dili siya kanang sa tawana, dili kanang dili gentle ba? Walay goodness. Di ba? Bati ang ako mga words nga nabuhian mahitabo ba na mga igsoon. Pero ato la realize dayon. Unya, mga nagutag sorry dayon, sa ilo ako ha. Kung di ka pa sa iloon, bahala na hindi ka pa sa iloon, basta nangay kang pa sa ilo. Hello? O kamusad ba, pangayuan mo pa sa ilo, ay saan mo paigot? Mura bang imo sa gingon, push up sa kanapo. Di naman napasaylo kay imo na magipabayad sa push up. Kanang tao nga mga ipasaylo niyo, tinuod mga ipasaylo, nga imo pa padugayon, mura bang imo pasubon pa ba, pagulon pa nimo, imo na siyang gipabayad. Na pasaylo pa na, di na pasaylo kay na may bugti. Dili na siya spiritual influence. Amen? So mayon tag spiritual influence, dapat according to the law of Christ.
Forgive. Managingon ba? Forgive and forget. Yamin na, hindi ko kalimot, Pastor. So, kung di ko kakalimot, ayaw nagpatas, move on. Ay na, imo mo yung patasan. Ikaw pagkip si inumdum. Ayaw na, pamove na, pamove. Ayaw na patas ang imuhang memory diha. Move on. No? Kaya kung di ka move on, misi kag hinuktok, biya, sige buhat, ay, biya, gis na itabo, uy, move on, uy, pamove na ng imuhang, sige kunahuna diha. Mabisaya o may in English, mga kaigsunan, applicable. Basta move on. Move on sa Bisaya. Nga after that, move on sa in English. Para dili na ka magunahuna kung unsay mga pangitabo diha sa tugkaran. Di ba kung maingon nga mulayas ka, ha? Move on sa panghitabo. Di ingon nga ba, move on ko. Move out man. Lahi man ang move on. Lahi nang move out. Kanang move out, nilayas na. Time pa, nakasabot mo ang mga pinulungan, mga igsuon nga dili ato. Yung kang move on, naagya pong kadiha, pero ni padayon ka sa imong kinabuhi. Pero kaya ni move out ka, nihawa na dyan ka, na di na dyan ko diha, nihawa ka. Mo nag-ingon, move out, kaya hindi nam kaya. Di ba no? Pero kanang, okay lang, di man pwede buwagan ang biyaan ang pamilya. Move on ta, move on. Ato na ni biyaan ni nga mga pangitabo ug mupadayon ta sa unahan kay naapay daghang nindot didto. Usahay kita sa atong pagkakita mawad-an gyud tag spiritual influence kay kibaw mo ang mga pangitabo karon ato nang idamay ang ugma, guba na lang usa ka buwan, guba na usa ka tuig tungod lang sa pangitabo karong adlaw. Kuyawa gud nimo nga judge. Di ba? Dili na siya maayo nga pagka-judge. Okay? So nindot kayo ang spiritual influence nga naangkon ni Manain mga igsoon because he witnessed God. Naka-witness God siya. So kita, akong aghat natong tanan nga maka-witness pud ta sa lihok sa balang espiritu aning lugara. Nga daghan man mga tawo kauyon nga nato diri. Bisag asa man wa man tay mapili mga igsoon. Bisag asa ang mga tinuod nga Kristohanon kung asa ta masumok daghan jud mga tawo sa palibot nga dili makauyon sa imong presensya. Kay mo kang pangbisitahon na sa yawa tagsa-tagsa. Unya hulhugan na sa yawa tagsa-tagsa. So ang atong trabaho karon is to show the spiritual influence. O di ba? Unsa may kinabuhi sa Kristohanon, dili dahil na sila lisod ikauban sa kinabuhi. Pero ikaw mo'y arte kaayo. Awa na. Batian na ni mga diingon nato. No? Lisod kay kauban. O dapat makita ang atong spirituhanon nga batasan. Dili ang tawhanon. Amen? Para, sama ni Manain, makahimo sa tag legacy mo na ikaupat na ito isgutan, his legacy. Unsa may legacy niya? Letter A. Though only mentioned once, Manain's life shows aning mga butanga. Kaya wala may laing verse. Mangita po mong laing verse. Tabangi ko ninyo be. Asa pa man ang verse ni Anas Manain. Duha rin yun eh. So, ay na mo pangitag verse ani, ha? So, bisag kanang kansyutre siya na mention. Duha ka verses, mga igsoon nga makita nato si Manain. Ang iyang kinabuhi nagpakita ni number 1. Una, the gospel preached all levels of society. From fishermen to those raised in royal courts. Nakapakita siya through his life. Kay si Christ, namili dito sa mga fishermen, pero siya asa masagikan. Royalty. Naa siya sa royal nga kanang core or society. So bisag asa way pili mga igsoon. Kanang pag-ingon sa Ginoo, go ye into all the world, it is literal. Go ye into all people, all types of walk, all kinds of kanabitang
person or people. Walay pugong, wala siya barriers. So, pangutano na to atong tagsa-tagsa mga kaigsunan nga kinabuhi. Nganong wa man gyud tay naingnan nga wa man igi kuan sa Ginoo perti bang lapara. The opportunity is so wide. Go ye into all the world. Di ba? O kani sa managlahi nga klase nga mga tao mga igsoon. So, dapat ma-reach na to all levels of society. Dato, pobre, harianon, Indianon, sa ba na diha, mga muklo, mga bisag mo sa klaseng tao. Naiuban nga, bisag kanang digod ka mo smile, nanay kalagyapon. Nga kung maluwas na siya, basig makatuna na siya smile ba? Di ba? Nauban gani ang ilang ministry mga buang. Nasubraan sa smile. Pero naagay mga pastor nga na-burden sa mga buang. Ilang pick-upon sa daan mga igsoon, unya ilang liguon, ilang saninaan, pakanon, unya istoryahon og tarong. Naagay mga usab yun. Pero dili lalim na. Lawom kaayo. Di tayo dili lalim. Lawom kayo na. Lawom kayo nga ministry. Lisod ba? So kita magtanaw ta, lisuran ta, kay nga naman, di man na may atong calling. Ang atong calling mga igsoon is kabataan. Kabataan nga nagkalisod, kabataan nga napasagdan, kabataan nga kanang naapikis kinabuhi ba. Mo na atong mga ministry. Ay panaminaw ta. Mangandam ta alang butanga mga igsoon so that we could make a legacy before we die. Nalimad ka na usa ka adlaw, tiguwang na ka ha. Unya usa ka adlaw na ini sapnay nimo nga bayong-bayong na. Unya agig pasalamat mga kaigsunan kay imo siyang na-rescue. Pila ka tuig ang nilabay. Napa-eskwela nimo siya. Kung nalimad ka ana. Unya gipanglitan gipasangilan baron karon nga nagikiha ka mga igsoon. Unya pagkauman ang pagkakita sa imongan, uy, agkato man ning nitabang nako. O karon na kay lawyer. Napa-eskwela di nimo siya sa una. Tinuod ba yan na, may tabo ba yan na mga kaigsunan? Maunay mga gitawag na itong legacy of the believers. Nagbilin ta og mga achievement, nga mga godly ba? Spiritual achievement, godly achievement, nga ibilin na ito mga kaigsunan, nga dili siya kanabitang common nga mahitabo. Legacy. So, muna si Manain, nakahimo siya legacy, napakita niya nato nga all walks of life, pwede ma-reach nato sa gospel. Next, he chose faith in Christ over worldly power, serving humbly in the church. Usa ka tawo nga dako og ranggo sa court no ni kanang Herod, pero pag-abot dito sa church, servant siya. Sulugoon sa Dios. Pero unsa ka kuan na siya, unsa ka humble. Kagipili niya nga mahimong sulugoon dito kaysa dako niya nga ranggo sa gingharian. Mora kita di kita mahimong proud mga igsoon kung unsa may maabot na to sa atong kinabuhi. Kung trabahante ka, nahimo kang manager, nahimo kang usa diha o ma-CEO ka, ayog yung nagdada diha sa simbahan. Hukason gyud na nimo tanan because here we are all servant of God. Ang treatment nato sa matag usa brothers and sisters. Pero naanad ang mga Pilipino, brothers and sisters lagi sa tinuod gyud ba biological brothers and sisters. Kung kinsa to'y dakong ranggo sa ilang trabaho, mura mo sa mo'y dakong ranggo sa ilang bay. Murag dadon nila ang ilahang pagka, balitan, manager sila sa ilang trabahoan, igabot sa balay, mag-manager po siya. Wala na hukasan, anak, kaya na naman kasi imong pamilya, na-structure diha. Parents, children, magsugos ka magbuhangan, ang authority, ngatos ka maghuran. So, balik ka kung asa ka diha na destino. Bisan pag
ikaw mo'y kinadakag sweldo, pero ikaw mo sa'y kinaubsan dito, igabot sa balay. So, kamanghuran ka, dili ka pwede nga mahimong kamagwangan tungkol sa imong sweldo. Nasabtan na to ison. It is God's structure. So, muna siya ang kanang nindot nga legacy nga mabili na to, isip mga Kristohanon, ang pagpakita sa spiritual influence sa mga tao nga wa pa kasabot sa pulong sa Ginoo. And that is hard to do kung naata sa flesh. No, kinindot magadisgutan ni ato mga earthly achievements. Di ba? Kanindot naman ana mga kaigsunan nga ang imong pundo nga kanang kwarta ba? Million, billions na, pero sa dihang makikistorya ka, mura ka guway kwarta ba? Kaya mamurag daog-daugonon ka bitaw. Unya, dili kay ka magkiglalis nila, kay ba magkagay, daghan magkagkwarta. Pero hambugero ka, tama na. Ikaw may mangitag ubot. Sikit sa paipakuan mo, pagitag palabad ka dito. Kwarta rin katapat ninyo, hambugero kay ka, daghang kagkwarta. Pero kanindot ana mga kaigsunan, espirituhanon ka nga tao, wealthy, blessed by God, and nagpabilin nga humble, pilion nimo ang spiritual side over worldly power. O makaangkon ta na nga kasing-kasing legacy na Tuyo ato pilion ang pagtuo ba sama sa gibuhat ni Manain. He chose faith in Christ over worldly power. Nangalagad siya with humility. Di ba sabot, dako na kayo, dagko na kayo mga income, di na magunit og silhig. Di na magunit silhig. Makagunit magani og kanang basura, makapunit kay naman sa kung tungod niya, ako may gitanawan niya, tanaw mo na ako. Punit. Diya pagkahuman, basurahan, ikaw man, alcohol. Arte naman kay ka, sa una, imo pag yan ang kumuto ng mga basura, di ay butang sa... Kung sabi na itabo ni mo, ha? Ganong nausap man ang imuhang arte naman kay ka. Okay naman nga malimpyado ka, no? Pero ka lang maghinambog ka, murag din sa na maayo No? Mga men, kwanta, soul winning ta karon. Brad, init kay Brad. Init kay. Wala ko na anad, Brad, init kayo. Ano, di makapainit nga, schedule man na ninyo, magpainit mo. Mausap na. Ang nindot ani Brad, adto ta mag-soul winning sa mall. Ang mga tanak ko ninyo, ang mall, is it the right place to win souls? No. Kung iyo ka mga kaigsunan, good ground, go to their house. Adtua sa ilang balay, dili sa mall. Kay ka na mga tawhanan, ni adto na sa mall, kay gubot ang utok tingali ana. Unya, nagubot ang utok ana, kay pag adto niya dito, mahal man day kay ni akong palitonon. Oy, niya tuwa ka dito, gasamok-samok nila. Ang uban na gapahayahay kay naalimutan niya, imuhag tagaag sa imong dagway nga alimuot kayo. Ayaw pagingon ana. Adto sa balay, diha ka makakita og good ground, mabalikan magud nimo. Manurture nimo. Maatiman nimo. Di ba? Nya makakita ka sa ilahang status, then you can send help if needed. Mauna siya making legacy. No? Serving the Lord with humility. Letter B. His inclusion in Acts highlights the diverse leadership of the early church. Diverse leadership. Naigikan sa mangingisda, naigikan sa kanang tax collector, naigikan sa all walks of life na adihan niya. Siya, asam siya gikan. Diverse mga igsoon. So muna sa simbahan, nindot kayo, di na nato mailhan, oy, kuan din ni siya. Di man mailhan, kay humble man kayo.
Ing ana na mga igsoon. Pinaot pa nga ingon ana sa nga magkatsaka ang atong status, ang uban kay magkamubo po nilang krasunis. Kay dato na kayo mag-short naman lang, no? Ya daghan kay bita makita na to nga mag-short naman lang dato na tingali kay ini kay magpakita naman sa ilang mga sensiyo sa ilang batiis. Kay gikan sa kalisod ba? Gikan sa kalisod, ugma nala daro daghan kay samad. daghan kayong mga tapsing ba? Tapsing sa kalisod. Unya, sa diyang madato na kay maminaw lagi sa kanang mga sugyot sa mga dato na kayo, ayon nyo ipaila dato mo. Mo na mag-short na po, short po ta kay para nya nailha naman na sa mga tulisan nga basta dato kayo mag-short na. Wala ay noted na. Binormal lang god. Ayaw lang kopya sa unsay gibuhat sa kalibutan. Be you. Di ba? Ang ato lang importante nga, be beautiful within. Pero kanang imuhang kuan, pag ginabuhi na to, okay lang good. Tingali, manindot ang imuhang mga gamit. Manindot imo sa nina, pero let's learn lessons from others. Ang kasing-kasing importante. Well, there's nothing wrong if you can afford. Ang ato is quality. Pero when it comes to sound system, price talks. Tuho na lang mo daan. Mas dako imong gasto kung imong paliton kanang mga dili branded. When it comes to sound system, kanang cellphone, gadgets, ingon ana, it speaks good. Kung kabantay mo, simple kay lang sa nina, pero ang ilang cellphone, mga branded. Ang ilang mga gamit sa balay, mga branded. Because mas makatipid ka. So, dili na siya sayop mga kaisunan. Para sa matas mga tao, grabiya sa nanan niyo. Grabiya, mamalit na ng gamit. Mahalon kayo sa tanan. Okay. Wapan kay idea nga, benefit di ay na kung makapalit ka. Nalimad ka na itong sound system mga kaisunan. Pilan, usan na tuigan na gipalit. Oh. Ang uban namatay na. At ang sound system, buhi pa. Diba, nakasunod mo. Kung tanawa sa history, kanang bus nga speaker, it will last a lifetime. Bisan pag maunan, maagup-upan, ikaw na naman maabugan. No. Buhi gihapon. So, eventually, nakatipid ka, nindot pa imong paminaw. No? Di ba? So, kung maka-afford ka, buy the best quality. But not because of pride. But because of maybe comfort or kanang bitong kung sa sound system kanang lahi gyud paminaw eh. Lahi gyud paminaw. Kung kanang makaadto ka og kanang mall o niya nay mga ipatukar diha nga mga wa kakailang nga mga brand. Try paminaw. Kanang diha sa kuno, kanang diha sa Tamiya kanang nay hypermarket diha. Pakusgan na nila ilang kuan, lain nagsaon na doon eh. Kusog kayo. Pero kung naanad kag paminaw o kanang clear, kaingon ka lahi gyud ay. So price speaks. Pero kung imo nang gamiton siya mga kaigsunan nga out of pride, wala ka. Wala kay legacy ibilin. No, galigas-ligas imong kinabuhi. So si Manain kani ang iyang inclusion diri sa Book of Acts, sila man ka sa tanang kanang kuan chapter sa Book of Acts, nara siya makitaan sa 13 verse 1 and 2. Pero ang impact niya sa ministry ni Apostle Paul, he was mentioned. Na-mention siya mga kaigsunan. So ingon ana ang legacy nga gibilin ni kanang Manain. So sa leadership, dili basihan mga igsoon nga tanan gyud kinahanglan naagyud siya sa professional. Dili
Mao na usahay kani mga professional sa church unya makapastro sila og kanang grade 1 lang ang inabot ko, no read no write pa ako. Ano ba luoy kay mga pastor ba? Nya gitawag sa Ginoo. Kay na may tawgon sa Ginoo nga ingon ana wa jud kay eskwela. Unya murag small-smallon ba? Amo na di ka dawat sa mensahe. Di ba? So pride is the one that destroys the life of the believers. So dapat dili gyud nato natugutan mga igsoon. So let's create again, ibalik na sad nato ning legacy. Magbilin ta og legacy mga kaigsuonan nga makita sa panahon nga wa na ta diri kay anha man na makita atong legacy kung wa na ta. Amen. Unsa kay ibilin nato no? Unsa may nga legacy imo ibilin sa imong pamilya? Makaingon sila ba? Kung wala si Papa, kung wala si Lolo, kung wala si Lola, wala tani. Diba? So the greatest legacy that we could leave to our family, ari kita sa spiritual, kay package deal na siya. Pag ari ka sa spiritual, na inclusion ana ang material. Pero kung arita sigukod sa material, walay spiritual mga kaigsunan, destroy ang imuhang gibinlan kay nag-away sila. Nag-away sa imong gibilin nga materialis. Ang uban buhi pa ka, nagbahin-bahin na silang ila. Ako tong balay sa Tagaytay ha. Okay, kibaw sila sa imong gipamalit. Ako tong balay sa kuan ha. Nagkuan na, nag-away na. Ang uban na, nagkinihaay na. Buhi pa ka. So sa may sa ginikanan, walay pulong sa Ginoo ang ilang anak. Kay kung naa palay pulong sa Ginoo ang anak, open gyud kanunay ang balay sa anak para sa ginikanan. Pero ang pinaka-best gyud, kita nga mga ginikanan, kita mo'y duulon sa atong anak. Kita mo'y blessing tagihapon ba bisag naa natas katiguangon. Naminaw ta? Kay nagsige gihapon tag pamunga. Unya ang atong anak wala nagkalisod. So manuroy sila sa atong balay, murag Disneyland mga igsoon. Excited ang mga apo nga moadto na sa balay ni lolo ug ni lola. Kanindot ano eh? Hello. O nga naman, ready na ang imong balay. Duanan sa imong mga apo. Oh. Dapat ingon ana ta. So, let's work together mga igsoon. It will happen. Believe you me. It will happen for the glory of God, leaving a legacy kung unsa klaseng kinabuhi sa tao nga mga lagad sa Ginoo. No? No pride, all is blessing. Walay garbo jud. Mo na ato ipakita. And that is the life of Manain. Hinaot pa nga ato ning maikinabuhi jud. Maikinabuhi na to. Let's all pray. Let's bow our head. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us another person nga among gistadihan, Lord, ang iyang kinabuhi. Kung salamat sa kinabuhi ni Manain, do naa siya nagtubo, naa siya na-brought up sa lugar ni Herod, the Tetrarch, apan ang iyang kasing-kasing, nagpamaubsanon, nahimo nimong alagad, with humility, gibuhat niya ang buluhaton, ug nakabilin siya legacy, nga dili imposible, nga bisan naa ka sa lugar sa mga kaaway, sa lugar sa mga tag-as o mga naabot sa kinabuhi, nga dili makapenetrate ang imong ebanghelyo. When you commanded us to go into all the world and preach the gospel to every creature, it means you are opening already the windows and the doors of opportunity for the gospel ministry. So please help us, Lord, nga dili na mo hunungan, dili na mo tugutan nga kami mismo may musira anak nga mga doors pinaagi sa kahadlok o sa
pagtanaw sa among kaugalingon that we are not worthy, kay kalihukan na sa yawa nga pangsiradan ang mga portahan. Salamat kay Lord sa mga opportunities, and I pray that you will strengthen us and help us nga magmaisugon mi sa pag-usad, pag-move on sa pagbuhat sa ministry. Salamat sa imong magkatawhan, Lord, nga na-instructionan this afternoon, and please bless them to kneel down before you to thank you this afternoon, O God, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Karon gipanalangin natin